Magandang umaga ho sa inyong lahat. Pakibati po ang inyong katabi ng magandang umaga. Morning. Mga minamahal ko mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. At mga kapatid, nung mga nagdaang taon, kapag tayo ay nag-i-status o nagpo-post sa social media, partikular sa Facebook, bago natin i-post, meron po tayong mga pinipiling mga feelings. At isa dito, yung naging famous, ay yung feeling blessed. Diba? Meron pang ang kanta dyan, diba? Feeling blessed. At ano bang batayan natin ng pagiging blessed? Paano mo masasabi sa buhay mo na ikaw ay blessed? Ikaw ba'y blessed kapag sinagot ka na ng jowa mo, na nililigawan mo, dahil kakatapos lang ng araw ng mga puso? Ikaw ba'y blessed kapag nakatapos ka na ng pag-aaral at nakuha mo na yung dream job mo? Ikaw ba'y blessed kapag nakakaipon-ipon ka na at nakakaluwag-luwag, nabibili mo na yung gusto mong bilhin, napupuntahan mo na yung mga gusto mong puntahan? Ito ba ang pamantayan natin ng tinatawag nating blessed? Sa mabuting balita, ang pamantayan ng Panginoon sa magiging mapalad at mga pinagpala ay ang narinig natin sa mabuting balita. Ang sabi ng Panginoon, mapalad kayong mga dukha, mapalad kayong mga nagugutom, mapalad kayong tumatangis, mapalad kayong kinapupuotan, ipinagtatabuyan, inaalimura, at kinakasuklaman. Father, bakit ganun ang pamantayan ng Panginoon sa mga blessed? Kasi di ba ang translation ng mapalad at pinagpala sa English ay blessed. Blessed are the ganito. Kaya nga mga minamahal ko mga kapatid, iba ang pamantayan ng Panginoon. Kaya nga kung babalikan natin sa unang punto ng ating pagninilay ngayon, kung babalikan natin yung pagninilay natin nung nakaraang linggo, ito'y tungkol sa pagtawag ng Panginoon na tayo'y sumunod at maglingkod sa Kanya. Hindi nangako ang Panginoon ng masarap at maginhawang buhay. Kailanman hindi nangako ang Panginoon, kayo na mga susunod sa akin, magiging maginhawa ang buhay ninyo. Kayo na mga magsisipagsimba ngayon, magiging milyonaryo kayo ngayon. May sinabi ba ang Panginoon ng ganon? Di dapat pala, linggo-linggo na lang tayo para milyonaryo na tayong lahat. Pero walang ipinangako ang Diyos na ganyan. Kundi kabaliktaran ito. Kaya nga mapalad ang mga dukha, nagugutom, tumatangis, kinapupuotan, kasi hindi madali ang pagsunod sa Panginoon. Biruin niyo mga minamahal ko mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, ang sino mang sumunod sa akin, limutin ang kaniyang sarili. Ibig sabihin, talikuran ng lahat, iwanan ng lahat, kalimutan ng lahat. At pangalawa, anong sabi niya? Pasanin ang krus. Ang krus na sumisimbolo sa kamatayan ni Kristo. Ibig sabihin, ang krus na ito'y puno ng sakripisyo, puno ng paghihirap, puno ng pagkamatay sa sarili. Hindi madali. Pero mga minamahal ko mga kapatid, bagamat hindi madali, bagamat mahirap, bagamat puno ng sakripisyo, ano naman ang sinasabi ng Panginoon sa mabuting balita? May salitang ngayon. Huwag niyo kakalimutan yung salitang ngayon. Ilang beses sa sinabi yon ha? Ang sabi, mapalad kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo na mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Yung kabaliktaran, sa aba ninyong mga nagsisitawa ngayon, kayo'y tatangis at magdadalamhati.
ang lahat ay lumilipas. Pangalawang punto, ang lahat ay lumilipas. Ang lahat ay nagtatapos. Ang lahat ng mga pinagdadaanan mo ngayon, ang lahat ng mga problema, mga pagsubok, mga daladalakin, gaano man yan kabigat, kadami, ang lahat ay matatapos. Ang lahat ay lilipas. Magiging maayos din ang lahat. Amen? Sabi ko nga po sa ating sekretary ng parokya, si Alvin, hindi naman lingid sa inyong kaalaman, di ba? Na hindi madali ang mga pinagdaanan nyo nung nakaraang buwan. Isang buwan, mahigit, na nakaratay sa ospital, sa ICU. Ang kanyang nanay, ubos ng lahat. Hindi niya na alam kung saan lalapit. Ako din, kasabay noon, wala rin ako magawa. Kasi yung nanay ko din, sinugod sa ospital, di ba? Nasabi ko naman po, dahil sa dengue. At ako rin noon, may sakit. Halos mawalan na ako ng boses. Sa tatandaan niyo po, last week. Halos wala na akong boses. No? Merong sabi ko lang sa aking sarili, sinasabi ko sa kanya, magiging maayos ang lahat. Umiiyak tayo ngayon, bukas makalawa, natawat, ngingiti na tayo. Yung pinagdadaanan natin ngayon, yung pasan-pasan natin ngayon, yung mga problema natin ngayon, matatapos yan. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon basta't magtiwala tayo sa Kanya. Yung mga magulang natin na nakaratay ngayon sa, noon, 3 or 4 weeks ago, na nakahiga sa banig ng karamdaman, darating din yung oras, makakabangon, magagawa nila ulit kung ano yung gusto nilang gawin. O ngayon, ang nanay ko po'y malakas-lakas na ulit, bagamat matindi pa rin ang kanyang diabetes. Pero lumilipas ang lahat, natatapos. Ang mahalaga, mga minamahal ko mga kapatid, huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag kang susuko. Patuloy na magtiwala, patuloy na manampalataya sa Panginoon. Ang sabi nga ng Salmong Tugunan, di ba, pinaulit-ulit natin, naalala pa ba? Ano sabi? Mapalad ang mga umaasa sa Panginoon tuwina. Naku, nakalimot na. Pinaulit-ulit pa na, nakalagay pa sa screen. Tandaan ninyo, makalagay yun, napakaganda ng sinasabi sa Salmong Tugunan. Ulitin natin, mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Kaya nga, di ba, 2 weeks ago, ang sabi ko, hindi ka papaasahin. Hindi ka mabibigo. Kapag umasa ka sa Diyos. Kapag nagtiwala ka at nanampalataya ka sa Diyos. Amen? At pangatlo, alam nyo, sa panahon ngayon, uso ang kampihan. Lalo't higit, panahon ng eleksyon. Baka mamaya ayaw nyo nang makinig ha, pinipili nyo yung papakinggan nyo. Ang ganda-ganda ng una't pangalawa nating punto. Ngayon, ay usapang politika, ayoko nang makinig. Yan ang hirap eh. No? Pinipili natin kung ano yung gusto nating pakinggan eh. Sa usaping politika, kanya-kanya tayo. Kampi-kampihan. Kung sino-sino ang ating pinipili at kinakampihan. Pero maging maingat ha. Kasi baka mamaya yung pinipili mo ngayon, hindi ka naman pinipili. At mas pinipili pa yung banyaga at ibang bansa. China. Baka mamaya, no, yung ipinaglalaban mo, nakikipag-away ka sa kaibigan mo, sa kapamilya mo, balang araw sumang-ayon ka sa kanya, ay tama ka. Pagkatapos na maiboto mo at manalo, baka mamaya yung kinakampihan mo, magkakakampi. Pagkapanalo'y magkakaaway na kayo. Hindi na lang ako magbabanggit kung sino na yung mga magkakaaway ngayon. Alam nyo naman yan. Kaya nga mga minamahal ko mga kapatid, yan ang hirap Magkakaaway kahit magkakaibigan, magkakaaway kahit magkakapamilya. Pero anong sinasabi ng Panginoon sa mabuting balita? Baka naman piliin mo ako.
Baka naman piliin mo yung aking salita, yung aking aral, yung turo ng simbahan. Kaya talaga mag-aaway-away. Kasi pinapanindigan natin kung ano yung turo ng simbahan eh. Nataliwas sa pinaniniwalaan ng marami. Ano bang sinasabi ng simbahan? Huwag niyo pong bigyan ng kulay ha. Ito po'y 10 utos lang ng Diyos at huwag niyo pong bigyan ng kulay. O ako ang Panginoon mo. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos ng walang kabuluhan. Eh minura-mura na nga eh. Pipiliin mo pa. Oh, sabi sa 10 utos ng Diyos, huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magsisinungaling o sasaksi sa hindi totoo. Pero sino pa rin ang pinipili natin? Tapos sasabihin natin, mahirap pa rin po ang Pilipinas. Bakit ba mahirap pa rin tayo? Kasi nga, ang pinipili natin ay yung hindi karapat-dapat. Ang pinipili natin, yung alam mo nang niloloko ka, pinipili at pinagtatanggol mo pa rin. Kaya ka naghihirap kasi yung pinili mo, kurakot at binubulsa. Wala akong sinasabing pangalan at wala ako din kaming ini-endorsong pangalan. No? Ang sinasabi ko lang ay yung salita ng Diyos, 10 utos ng Diyos. Kaya nga mga minamahal ko mga kapatid, ang hirap sa atin, ang pinipili natin at ibinoboto, ibinabasa natin sa itsura. Porket maganda at porket gwapo, pipiliin mo na. Bakit yun ba ang pangpagawa ng batas? Pangalawa, sa natin binabasa ang ating boto? Sa mga kilala't tanyag, ay kilala yung pangalan na yan eh. Yung apelido na yan. Yan ang iboboto ko. Kasi pinapasa-pasa lang yung pangalan eh. Magaling yung tatay eh. Magaling din yung anak. Pangatlo, binabasa natin ang ating boto sa talent. Para bagang talent portion. Para bagang Pilipinas Got Talent. Sinayawan ka lang, kinantahan ka lang, kinindatan ka lang. Aba, kilig na kilig ka na't iboboto mo. Niyakap ka lang. No? Yan naman ang, di ba? Pag panahon ng kampanyahan, abay, kilala ka. Niningitian ka. Niyayakap ka. Kapag naboto mo na, hindi ka nakilala ulit. Wala po ko sinasabing pangalan, ha? At sa huli, ang pinakamahirap sa atin, ibinabase natin ang ating boto sa survey. Father, yan yung mga mananalo eh. Yan na lang yung boboto ko. Kasi gusto ko, yung mga iboboto ko, yung sure na mananalo, yung mga nasa survey. Kahit alam naman natin hindi karapat-dapat. Kahit alam naman natin may record ng corruption. Parang tumahimik kayo. Parang ayaw nyo nang makinig sa akin. Kanina, ang ganda-ganda lang sinasabi, no? Yung mga problema mo, yung mga pagsubok mo, lilipas yan. Diba? Ang ganda-ganda, mga nakangiti kayo. Ngayon, ang sinasabi ko, tungkol sa politika, parang ayaw nyo nang makinig. Mga minamahal ko mga kapatid, ang pagpili sa Diyos ay pagpili rin sa kanyang turo. Ang turo ng simbahan. Ang salita ng Diyos. Iba-iba man ang ating opinyon, iba-iba man ang ating pananaw, pero sana magkaisa tayo sa pagpili sa Diyos, sa pagpili sa kanyang turo. Tandaan natin, mga minamahal ko mga kapatid, araw-araw kang pinipili ng Diyos. Nagkamali ka, nagkasala ka, nakalimot ka, pero araw-araw ka pa rin pipiliin ng Diyos. Sana, kung paano tayong pinipili ng Diyos, piliin din naman natin siya. At ang kaniyang turo, ang turo ng simbahan, ang 10 utos ng Diyos. Kasi kapag hindi tayo nakinig, tayo talaga ang mga kawawa. Ang mga kawawa ay yung mga taong niloloko na, pero pinipilit ibinoboto pa ang hindi karapat-dapat. Pero kung pipiliin mo ang Diyos, magiging mapalad
magiging pinagpala ka. Amen.